bang walang katapusan? Wala na akong mahihiling, pag-ibig mo'y walang kahambing. Di mapabantayan pag-ibig mo sa'kin, pagkat walang ibang kailangan pa lamang. Ikaw pa lamang ang inibig ng tunay. Kahit mayroong ibang pag-ibig sa buhay ko ngayon'y lumalapit, mananatili ka sa puso ko't bawat saglit. Ganun pala kapag naghari ang pagmamahal, di mo mapipigilan pa, sa puso mo'y naramdaman. At parang di na magwawakas, gabi't araw man ay lumipas, basta tayong dalawa ang siyang magkayakap. Pagkat walang ibang kailangan, sa puso ko'y ikaw pa lamang. Ikaw pa lamang ang inibig ng tunay. Kahit mayroong ibang pag-ibig sa buhay ko ngayon'y lumalapit, mananatili ka sa puso ko't bawat saglit. Pagkat walang ibang kailangan, sa puso ko'y ikaw pa lamang. Ikaw pa lamang ang inibig ng tunay. Kahit mayroong ibang pag-ibig sa buhay ko ngayon'y lumalapit, mananatili ka sa puso ko't bawat saglit. Pagkat ibang lumalapit, mananatili ka sa puso ko't bawat saglit. The views and opinion expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinion, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Mga ka-power, welcome po sa isa sa mga trending show ng EuroTV kung saan pangarap ang puhunan sa talentong pangkalawakan, lakas ng loob ang kailangan tsak, magniningning, magpakailanman. Ito po ang Star Pop at ako po nag-iisang millennial voice ng masa, Paul Velasco. Alright, mga ka-power, ayan, ito na nga, mahigit isang oras na naman po tayo na magsasama-sama dito sa Star Pop na pagbibigyan natin ng aral at inspirasyon ang kukuhanan natin sa ating mga star guests. Kaya naman mga ka-power, itong araw na to is all about helping people. Kaya naman, excited na akong mapakilala ang aking mga star guests. Kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ipakilala na natin yan na Roll VTR. Sa nalalapit na once again a heartbeat para sa benefits concert, tara't alamin ang mga kahulugan ng bituin na inabot sa atin ng mga may pusong nagbibigay inspirasyon. Ang mga kwento ng pag-usbong at pagbibigay ng liwanag, isang gabay tungo sa tagumpay para sa lahat.
Samahan natin ang isang paglalakbay sa ugat ng kwento at tagumpay kasama ang ating mga star guest na sina Miss Rizal Naval at ang star guest performer na si Edge Lacorte. Alright! Ayan, let's all welcome Mr. Rizal Naval and Edge. Hi, Edge! Pakilala kayo, mag-hi kayo, nahihiya kayo. Hi, good afternoon. Good afternoon. Ayan na, live tayo sa Facebook, sa Sky Cable at sa lahat ng signal. Alam nyo, bakit para kayong kinakabahan? Nilalamig ba kayo? Medyo lang. Ayan, magkaway naman po kayo, Mr. Rizal. Bati po kayo. Oh, hi sa inyo lahat. Thank you, Pao, for this invitation. It's a privilege, and I hope I'll be a blessing. Kinakabahan talaga siya. Medyo. Okay lang po yan. Welcome to Starpa Edge. Ikaw, may gusto kang tawag doon, ibatiin, ganyan. Kalma lang po. Sa mga nanonood ng Star Pop, hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, it's an honor na pagbigyan kaming makapag-promote dito sa inyong show. Maraming salamat. Oo, kamusta naman? Alam ko, may upcoming concert kayo. Bago tayo pumamalo dun sa ating main topic, i-promote nyo na muna yung concert nyo this coming February 16. Tama? Tama. Sige po, invite nyo po sila. Okay, this February 16, sa Music Museum, mag-start ang show ng 7 o'clock. And sana pumunta kayo. Guaranteed mag-enjoy kayo. Yes. It's a wholesome entertainment. Good for the whole family. And Ayan. Edge, may So, dadagdag ka? Ang title po ng aming concert ay Once Again, A Heartbeat. Ayan, it's a benefit concert po. At ang beneficiaries ng lahat ng tickets na aming mabibenta ay mapupunta sa Ronaco Foundation. It's the Rodel Naval Care Outreach Christian Charity. Ayan. Alright. Ano, banggit mo na rin naman na yung Renaco Foundation. It's, ayun yung naging outcome. Yung pinaka dahilan kung bakit meron tayong concert. That's right. Kayong concert this February 16. That's So let's correct. talk about paano po ba natin naisip yung idea na magbuo ng Renaco ng foundation. Ano yung mga pangunahing layunin po nun? Okay, nag-umpisa to dahil nga sa brother ko, si Rodel Naval. For those who don't remember him or don't know him, he was a celebrity in the 70s up to mamatay siya noong 1995. So, actually, si Rodel sumikat siya dahil sa kanta niyang Lumayo Ka Man Sa Akin. At saka Totoo, Wala. paborito yun ng lola ko. I mean, until now Nanay mo naman, rin. pag sa Sunday, naririnig ko talaga yung lola ko na, yung, Lumayo ka man sa ang lambing-lambing kasi ng boses. Sa talagang pang Sunday, music. Yes, marami siyang audience at saka up to this time, kinakanta pa yung kanta Totoo, niya. parang it's a legendary music na sumunod sa yapak ni Jose Marichan every December, di ba? Pero yung talaga, pantambalan talaga yung mga music talaga ni Sir Rodel. Oo, so siya nga pinagmulan nung outreach. Ito po ba ay will niya? Yeah. Actually, a little bit of background pa. Naging Christian si Rodel nung teenager siya. Nung teenager kami, magkasabay kasi kami nung tumagat sa Lord. So, from then, nakalimot siya for quite a while, na nag-stray away siya. Nung magkasakit nga siya, bumalik siya sa Lord. Doon siya nagkaroon talaga ng strength, comfort, and peace sa buhay niya in spite of what was going on, na-discover niya sakit. So, nung medyo grabe na siya, nung pagkasakit pa lang siya, napapag-usapan na namin na gusto niya magkaroon ng foundation. Oh. So, tapos nung grabe na nga siya, binili niya sa akin na gusto niya nga maka-reach out din doon sa mga bata, ay hindi lang bata, yung Sa mga pamilyang pamilya naapektuhan. na apektuhan o infected. So doon nagsimula. Kaya So, 1997 na-organize na itong charity na to. At registered na to sa Philippines at saka sa Canada. Oh. Ikaw ba, Edge, familiar ka sa mga song ni Sir Rodel? Ako naman. Kasi growing up, marami talaga sa mga songs yan. Naririnig ko ng piniplay sa radio. Tsaka yung mga new artists ngayon, gumagawa sila ng covers ng songs ni Sir Rodel. Totoo. Like, yung Muli, sila Yes. Bugoy, di ba? So, talagang
For me, timeless yung songs niya. Kaya ako mismo, na-appreciate ko yung songs niya even ngayon sa generation ngayon talagang I think pasok talaga yung mga songs niya. Totoo. And hopefully, no, sana hanggang sa mga darating pang henerasyon na wag nating pabayaan na mawala ang mga local musics natin dito sa bansa. Di ba? Kasi mas sa panahon ngayon parang mas susuportahan yung mga K-pop music. No? Pati yung mga taga-ibang bansa. Parang medyo konti na lang yung mga nagsusupport ngayon sa mga local artists natin dito sa bansa. Nakakalungkot pero that's the reality. Pero hopefully, alam kong marami pang mga mas magagaling, di ba? Nakatulad ni Sir Rodel na mga musician sa bansa natin na hindi pa babayaan na mabura ang Filipino music, di ba? Mas nakaka-proud, mas madamdamin na mga kantahan natin dito, di ba? Doon pa lang sa sa kanta ni Miss Rodel, ni Sir Rodel. So, Miss Rosel, Rosalie. Sorry, naiis lang ako. Rosalie. Kasi parang Rodel, tapos Rosalie, di ba? Parang nakakalito. Medyo, lahat po ba kayo R sa pamilya nyo? Ilan po kayo magkakapatid? 7. Lahat po kayo R? O kayo lang po talagang R ni... As in yung parang Rodel, yung first letter. Oo, hindi. Hindi. So parang kayo lang dalawa yung parang nagtugma na Rosalie tapos Rodel. That's right. Yeah. Taray. Pero ito po, ano yung pangunahing layunin ng inyong organisasyon po? Yung ayon sa bilin ni Rodel, tumulong kami dun sa mga may sakit at saka mahihirap. So, ganun na nangyari. Nung una, meron kami volunteers na 6 na dumadalaw mismo sa hospital. Later on, hindi natuloy ito dahil pinagbawalan na magpuntahan yung mga tao doon sa mga may sakit na gano'n, na may AIDS. Kasi they are exploiting it, using it for publicity, mga ganyan. Yung mga scammer, ginagamit pang scam, tsaka, nakakabwisit talaga yung mga yan. Ganun nga. So, itinigil ng hospital ang visitation. Pero naging patuloy pa rin pagiging kaibigan namin sa iba sa kanila. Pero later on, ang ginawa na lang namin yung mga bata na ulila. In-sponsor namin, tinulungan namin na makapag-aral. At yung pamilya ng mga Tsaka yun din, dahil nga we are working in partnership with the local church, River of Joy Christian Fellowship. Tapos yung coordinator namin, si Maggie, yung asawa ng pastor. She's the one looking after the children, monitoring their studies, mga ganyan. True. So alam namin nangyayari sa mga bata. Hindi lang namin basta pinag-aaral, ina-encourage namin pagbutihan nila pag-aaral, kina-counselan namin kung kailangan, at syempre, sinishare din namin ng Word of God kasi that is something that would stay with them. It's not just hand out. True. At hindi to hindi posted tong mga tinutulungan nila Maniwala kayo sa hindi, kinalkal ko talaga, wala ako nakitang pinost na talagang siguro yung mga nag-graduate lang, yung mga nagpapasalamat, 'di ba? Pero kasi may stigma, hindi namin pinopost na muna. Pero ngayon, hindi lang mga apektado o may sakit ang inaano namin. Kundi mga talagang needy na kailangan ng tulong. Needed talaga. So, hindi lang for at saka sickness. para mawala na rin stigma. Hindi lahat ng sponsor namin may AIDS. Tama. Yeah. So, diba? Huwag kayo masyadong palahusga. Charot lang. But anyway, ikaw, Age, dun kasi kasama ka na sa sa foundation, diba? Anong na-feel mo? Kumbaga, ito ba, will ba sa'yo to ni Lord na pumasok ako sa ganitong organization? Kumbaga, sa ganitong foundation na parang in my young age, parang will na ba sa akin to na sumali ako sa ganito? Ako talaga, yung pag-participate ko dito is, for me, honored talaga ako kasi I feel like yung kanilang values resonate with mine. And so talagang gusto ko mag-help in any way I can. And also especially na kumbaga si Tita Rosalie and my parents, they belong to the same Christian mission group. So talagang kino-consider ko ng part of my giving back to God. Ayan. Parang ang sarap ng ganun, no? Yung parang may purpose, hindi yung parang, yung iba kasi for clout lang eh. Yeah, diba? Just for the views and opinions by the for the views, diba? Na parang, gagawin ko to kasi parang ito lang yung choice ko. Pag ginagawang option, wag ganun. Diba? Dapat, tasali tayo sa mga ganitong, pag pumasok tayo sa ganitong larangan, dapat yung puso talaga natin is bukas for help. Diba? Yung walang pinipili.
yung walang, ay, wag na yan kasi ganito, ganyan. Di ba? May purpose. Kaya yeah. thank you so much at nag-exist pa talaga yung ganitong mga foundation. At maraming salamat, 'di ba? Until now nawala man sa atin ng mahabang panahon po yung brother nyo, pero until now nararamdaman ng mga tao yung presensya niya dito. Yeah. 'Di ba? Yeah. Through music and through health just because of the Renaco Foundations. Yeah. Grabe. Sobrang nakakakilabot yung mga ganitong scenario. But ito na nga, paano po ba kayo nakikipag-ugnayan sa mga partners at volunteers ng iyong organizations? Yung mga paano po kayo nakikipag-usap sa kanila na ito ay voluntary hindi ito mandatory na kailangan yung parang military chuchu, ganyan. Nabanggit ko nga, ang partner namin, kasi we have to work with the local church dahil nasa Toronto kami din. Toronto. So, ang partner namin is a church, River of Joy Christian Fellowship. Oh. Tapos, of course, kilala ko yung pastor doon, si Pastor Charlie. Ang asawa niya, si Maggie. Siya ang Shout coordinator. out po. Sana nanonood sila. Yeah. Siya ang coordinator. Siya yung naglo-look after the children, kagaya nga na sabi ko. So, yun ang kapartner namin. Nag-coordinate ako. Ina-update niya ako sa mga nangyayari sa mga bata. Oh. Kung ano pa ang kailangan. So, yun. Hindi namin yung basta bibigay lang namin yung allowance nila, kundi talagang dinadala din namin sila sa Lord kasi yun ang importante. Presence ni Lord. Hindi naman to it's all about pag may taong tumulong sa'yo, doon na natatapos lahat Kailangan pa rin natin ng tulong ni Lord. Tulong, diba? Let's continuous, pray. nakagraduate na nga sa kanila. Nakagraduate. Oo, diba? Imagine that. Grabe. Bihira na lang talaga sa mga Pilipino ngayon ang nagbubukas palad para sa Kasi pahirap na ng pahirap. Aminin man natin o hindi. Sobrang pahirap na po ng pahirap ang buhay sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi naman natin kung nakakaluwag ang Pilipinas, hindi natin kailangan mag-abroad. Oo. 'Di ba? Kaya saludo ako sa lahat ng mga taong patuloy pa rin na nagbubukas palad para mabigyan sila ng panibagong bukas, 'di ba? Hindi kaya siya pinanganak kang mahirap, dapat mamatay kang mahirap. 'Di ba? Nandiyan ng tulong para sa atin. Pero we need to work hard pa din Hindi ugali natin mga Pilipino kasi na umasa na lang din kasi minsan. Hindi rin natin maano ang ibang bansa na ay mga OFW na umaalis na ibang bansa kasi nga may sakit din tayo mga Pilipino pagdating sa ganyan na minsan kontento na sa kung ano lang yung kaya nilang ibigay. But thank you sa lahat ng mga naging tulong. Pero itong foundation na to, nagtayo diba ng February 16 ng concert. So, saan nagsimula ang idea ng concert na para sa Renaco? Ginawa na rin namin kasi several times yung concert sa Canada, sa Toronto. Nag-umpisa to kasi na-observe ko sa church, halimbawa, marami palang magaling kumanta rito. Totoo. So, ang ginawa ko, pag Christian talaga, maraming singer doon. Kasi more on singing doon yung sa mga choir, special number, doon ko sila discover. Kaya, tapos yung sister kong youngest, si Marie, gifted talaga siya sa being a director. Wow. Director siya nung... Talaga nasa lahi nyo ang showbiz industry. Hindi makakaila, di ba? Yeah. Medyo. Humble. Kayo po ba, hindi nyo ba nagustuhan? Nag-enjoy ako talaga. Sa pag-artista. More so sa organizer. Artista, ewan ko. More on organizing po kayo ng mga event. Mga event. Yeah, grabe. Yeah. Iba, di ba? Nakakatuwa. Event. So, ikaw, dahil naging part ka ng anong mo doon? Sa concert? Ako yung isa sa mag-host. And yun yung kinanta ko kanina, kakantahin ko rin yun sa concert. Parang performer-host ka, ganon. Oh. Hindi ko pa naranasan mag-host sa mga ganyan Kasi mostly, ayoko talaga ng concert. Magulo. Ayan. May mga organized na magulo, di ba? Ganyan. But anyway, ito na nga. Sana po itong ipapakita namin sa inyo, Miss Rosalie. Pwede po Miss Rose na lang. Sige. Nahihirapan po ako sa Lee Kasi parang may katunog Kinalimutan ko na yung mga maili sa Charot. Meron ako kasi, Diyos ko, ganyan. Ito po, may ipapakita po kami sa inyo. And hopefully, itong mga ipapakita namin sa inyo is mas makilala pa nila kung sino po
ang nasa likod ng Runaco Okay. Foundation. So, mga ka-Power at Star Kada, let's Future Star Rewind. Pak! Oo, batang-bata. That's Pakikwento po sa amin yung picture na yan, Miss... She's my eldest sister, Linda. Nasaan po siya ngayon? Nasa Toronto. Wow, sana nanonood sila. Sana. And si Sir Rodel. Si Rodel, ayun, madalas siyang dumalo sa amin, although nasa US na siya at that time. Nung araw po na yan, may mga nami-miss po ba kayo dyan? Or may mga best memories po ba kayo na pwedeng i-share sa amin that time? Maraming memories. Especially on occasions like Christmas, we gather together. Si Rodel nagbibigay ng kanta at siyempre impressed na impressed kami lahat ko. So yun, yeah, when there's a chance, we always have a family gathering. Birthdays, other occasion, yun nga, Christmas. Yeah. Sa edad nyo po ngayon, ano po yung parang pinaka nami-miss nyo that year? Yung ang pagiging having get together kasi hindi na masyado dahil may kanya-kanyang pamilya. Tapos yung iba medyo malayo na, tsaka medyo tumatanda na rin, nakakatama na. Pero we still try to get together. Yeah. Ang bigat nun, alam nyo, isa sa mga hindi naman nakakatakot kasi lahat naman tayo darating dyan in the oldest age. But pag iniisip kasi natin, parang darating ba talaga yung panahon na ganito ako? Kailangan ba talaga natin dumating sa ganitong punto ng buhay na magsiseparate tayo? Kasi ito na yun matatanda na tayo at bubuo tayo ng kanya. Sa isang pamilya, sobrang hirap kasi for almost ilang years, di ba? More than 30, minsan nga 40 years pa. Yeah. Para magkakasama pa din. Pero in the half of years ng life natin, parang nakakalungkot kasi iwahiwalay yung mga ganong bagay. But that's inevitable. You know, talagang mangyayari. Kumbaga nature siya. Kaya, by God's grace naman, you know, life can still be fruitful and productive. Just be active, do something good for you, for your health, for your body, and for others especially. And the more you give to others, you'll see that you get more blessings. Opo, pero ingat po tayo minsan, no? Minsan may mga pagtutulong, minsan sa sobrang sa pagtulong natin ng sobra, minsan nakakasama din kasi. Na-scam. Diba? Na parang may mga tao pa rin na ungrateful. Yeah. Oo. Nakakatuwa lang na may mga tao pa din kahit pa paano na magbuboost sa'yo to be you. Diba? Next picture tayo, direct. Paluha na ako. Aloka. Sabi niya may mga picture pala dyan, ha? Oh. Why did you show that? Ano yan? Ikaw po ba yan? Nung kabataan nyo? Hindi. Anak ko yung dalawang katabi ko. Ay, anak nyo po yan. Oo. There was a special occasion. So, Tapos kayo po yung nasa gitna. Ako yung Ang nasa ganda nyo gitna. po nung kabataan nyo. Ang sexy. Nung araw, yeah. Oo. Alam nyo, habang tumatagal nga po, ang tingin ko sa inyo, si Belle na din. Charot. Sino yun? Ayun ang unfriend sa akin. Ano po, parang, ano po yung ano po yung moment, yung time na yan? Actually, it was, what do you call this? Renewal of vow. Renewal. Parang reunion po. Renewal vow. Yeah. Okay. Ano po, parang pangmayaman lang yun. Sorry, mahirap lang po ako, ha? Hindi ko alam yun. Or pang all these words lang siya. Ano po bang, anong ganap po doon? Kung baga sineselebrate po yung reunion nyo? No, it's not a reunion. It's a... Anniversary. It's a wedding anniversary. Oh, wedding anniversary. Pangmayaman lang yung words na yun. Anniversary lang po kasi yung pinaka main words ko dyan eh. So, that time po, ano pong pakiramdam na sineselebrate nyo pa din po that time yung
best moment ng life nyo? Well, as any event, it's a celebration. It's a new hope that things, will always be better. And yeah, that's about it. Yeah. And I'm glad that it's also a family event. Andun pa yung dalawang anak ko. Na sila ang number 1 supporter ko. Wow! Pero may pamilya na po silang dalawa. Yung younger, yung nasa kanan, yung mas, meron na siyang asawa recently, last August lang. Oh. German ang napangasawa niya. Wow! Oo. Magandang lahi yun. And my son is a pastor. Wow. Yeah. So parang hindi, tawag na nag-serve po siya. Nag-meet nga pet. sila sa church. Wow. Yung asawa niya. Nandun siya ngayon sa Germany, pastor din. Yung my other boy naman, the older one, he's a businessman. Wow, kaya. So, for now po ba, nabibisita naman po niya kayo sa Toronto? Or nandito sila ngayon? Taga-Toronto sila. Oo. Oo. Toronto. Kayo po Oo. ang pumupunta sa kanila. Oo. Tara, iba din. Doon pa rin ako nakatira. Madalas lang ako dito. Madalas lang po. Parang ngayon lang. Kailan po ang balik nyo? Actually, from here, alis ako ng end of April. Pupunta muna ako ng Germany. Dadalawin ko yung anak ko doon. Tapos April. sabay kaming dadalaw naman sa Toronto ng June. Bilis-bilis na. Kasi baka girahin na tayo ng China. Sana makauwi pa po kay Charot. Charot. Ganun ba? Charot lang. Next picture tayo, direct. Next picture. Bilisan nyo lang. Surprise tong picture na to Oh, saan po yan? Isa sa mga Bible study namin. Bible study. Mm-mm. Ano pong best moment that time? Pwede niyo pong i-share sa amin. Well, yung fellowship namin. Nakaka-enjoy yun. Hindi lang Bible study, kundi you learn to be closer to God and closer to each other. Next. Ano po yung mamimiss niyo dyan? Well, yung mga friends ko dyan, namimiss ko, pero for a long time naman, nung pandemic naman, nagmi-meet pa rin kami online. Pero ngayon, dahil masyado na nga akong busy, palagi kong umaalis, wala na yon. Meron naman akong another set of friends here sa Philippines. Ang dami. Kapag mabuti kang tao, marami kang kaibigan din talaga. Oo. Tsaka that's very, very interesting na you always learn from each other. True. You encourage each other. You build each other. So, it's good. Itong part ng rewind talaga, ang lungkot talaga ng segment na to. Nadadala na din ako paminsan. Malungkot, Kasi pero maganda naiisip rin. ko, oo, kasi di ba tawag doon, nare-rewind natin yung mga moment na best. Ikaw ba, Edge, parang do you think na naiisip mo in the future na darating tayo sa age ni Miss Rosalie na parang ewan ko, natatakot ba kasi age ko? akong tumanda. Matanda na ako. Ano pong age nyo po? I-announce ba natin? Huwag daw eh, sabi ni Charlie. Pero- Mag-guess na lang kayo. Pero mga parang ano na ata, pero may ID na po kayo. Wala. ID sa kanan. Wala akong ID rito eh. ID dito, kahit yung ano po, pang akong discount lang. Ino-honor naman nila yung license ko. Minsan. Ino-honored nila. Pero di ba, ikaw ba? I mean, ako pag-usapan natin kasi ako, medyo gusto ko lang din malaman kung ano ba yung age na sabi niya, ayoko na nakikringe daw siya dun sa picture niya. So, okay na tayo sa future sa rewind. Magbigay tayo ng mga, ikaw, anong nakuha mo sa kwento ni Miss Rosalie about sa mga picture? Well, una sa lahat, sana, pag dumating tayo sa age ni Tita Rosalie na kasing fresh niya tayo. Kasi, tinan mo naman si Tita, oh. Pero, yun nga, wish ko rin na, sana pag, dating ng ganong panahon na, yung kasama pa rin natin yung family natin, ganon. Pero, at the same time, talaga,
yung the way that she's doing good works and helping other people, yun yung wish ko na for me, pagdating ko dun sa level na yun in my life, na ganun din yung mangyayari sa akin, na I'm able to help out other people, pero at the same time, I'm able to spend time with my family as well. True. Ikaw, Miss Rosalie, tita na lang din po. Nakikitita na ako dahil sobrang ganda ng puso niyo sa pagtulong sa mga tao. Hanggang sa nakikita niyo po ba, hanggang kailan niyo kayang tumulong sa lahat? As long as we could. This is another reason for the concert. Kasi limitado lang kami when it comes to funds. So halos just about enough for 14 children na ini-sponsor namin. So hopefully we can have more students to sponsor, pero we need help nga. Yeah, yung kasya lang sa 14 children ngayon, tsaka hindi lang yun. Yung partner namin, meron silang mga project, mga tawag doon, feeding. Meron silang outreach sa mga family na nakatira sa squatter. We want to help them with that as well, if we could. So hopefully we would get more funding. Hopefully itong concert maging successful. Kaya don't miss it. Hindi lang kayo magiging makakatulong, kundi talaga mag-enjoy din kayo. Sa lahat. Sa lahat, yeah. Ikaw, Edge, na-adapt mo yung pagtulong na ginagawa nila. Gaano kabukas ang puso mo? Katulad ng puso ni Miss Rosalie. Well, kasi for one, yung parents ko kasi they're both pastors also. Tapos, growing up, hindi naman kami mayaman nung bata pa kami. Kasi nga, pastor sila. Hindi sila nagbe-business, so hindi malaki yung income. Pero, sa liit ng income ng family namin, nung maliliit pa kami, binibigay pa nila yun sa iba. So, lumaki ako na hindi iba sa akin yung concept of giving and helping other people. Ayun. So, parang hindi malayo sa'yo yung pagtulong. Oh, and parang it's also, I would say, a part of me na din as a person. Ganun. Na may desire to help. Ganun. Totoo. Ako, ang saya lang ng puso ko ngayon, na parang nakakakita ako ng mga taong hindi takot na magbigay bukas. Kasi been there than that eh. Ang dami ko ng tao na tulungan. And this past few days, ay experiencing something difficult lang na. Feel ko last year pa itong pinagdadaanan ko. Kaloka. Wala, ang saya lang. Na namimit ko kayo. Thank you po. Kasi parang ayoko, hindi pala. Kasi parang sinumpa ko na ayoko nang tumulong. Sabi ko, ano ba to? Pagtulong na to, napapasama lang ako. Ganon. Pero nung nakita ko kayo, sabi ko, hindi. Hindi pala masama yung ginagawa ko. Masama lang yung mga taong nakikita ko. Yung mga taong nilalapit sa akin. Pero siguro, binibigyan lang ako ng thank you po, ng siguro yung mga bagay na gusto ko siguro kasi hindi ko talaga iniiyak to. Ayoko nang umiyak, pero itong araw, gumising ako na sama-sama ng pakiramdam. Crying is strength. Pinili ko, sabi ko, ayoko sanang umabot dito. Sabi ko, magsisimba na lang ako mamaya. Doon na lang ako iiyak. Kasi ang bigat-bigat. Wala, naiyak lang ako kasi na-realize ko na wala palang masama doon. Biniblame ko yung sarili ko na lahat na lang ba ng pagtulong ko napapasama? Ganon. So parang, hindi ko alam, hindi ako nakakatulog sa gabi. Parang bumabalik yung anxiety ko doon sa part na, ito ba yung resulta ng pagtulong mo sa mga tao? At nung nakita ko kayo, sabi ko, hindi pala. May maganda palang plano. Yeah. Marami. Diba? Merong plano. Kaya thank you. Parang naano lang ako na, sorry, dito pa talaga sa show ko.
Pero yun talaga eh, sabi ko talaga, kay Lord ako bubulong. Tama. Kasi ang bigat na, hindi ko na kaya. Maaaring nakikita ko ng iba na ang tibay-tibay ko. Pero hindi. May mga bagay na hindi ko talaga. Sobrang soap ko. Kailangan Itong natin. araw, hindi ko lang talaga kaya. Parang sumanib. At sumabog na ako. Last year pa to, hindi ako makaiyak. Oo, dinidip ko lang lahat. Kumbaga, kinikip ko lang sila kasi baka kaya ko. Pero nung habang binabalikan namin yung istorya kanina, ganyan yung pagtulong na walang hinihinging kapalit. Tama pala yung ginawa ko. And thank you so much You're so welcome. for realizing. May na-realize lang ako ngayong araw. Kaya parang That's what nabumuhos. it is. You're always learning. Totoo. Thank you so much. Grabe, sorry sa mga star kada. Hindi talaga ako umiiyak. Sorry. Grabe. Kala ko mapapaiyak ko si Miss Rose. Muntik na! Baliktad. Sorry po talaga. Yun lang. Kumbaga, at least na-release ko. Sorry. Ngayon, sa show ko talaga na-release. Direct, sorry, napaiyak ako. Hindi ko na-control yung emotion ko. Pero thank you so much. Ayun nga. You have a good heart. You have a soft Oo, heart. parang Yeah. naabuso man tayo. Pero okay lang pala yun. That's the part of growing up. Growing No? up. And Oo, God thank you knows so your heart. much. You're Oo, welcome. grabe. Baka, pwede ba tayo mag-promote? Sige, may mga gusto pa tayong i-promote sa upcoming concert this February 16. yeah. Ayan, so again, gusto po namin kayong i-invite na manood ng aming concert. It's called Once Again, A Heartbeat. And ito po ay, again, isang benefit concert po para sa mga beneficiaries ng Ronaco Foundation. That's Rodel Naval Care Outreach Christian Charity. Ayan. Para po mas marami po pong matulungan ang aming charity. At mas maganda po maging parte kayo ng aming mga advocacy at mga taong tinutulungan. Yan. Salamat. Kagaya nga ng sinabi ni Edge, marami pang tickets available, good seats. Reserve nyo na para makuha nyo itong mga magagandang seats na to. Thank you again for listening to us. Thank you so much, Pao. Na-touch din ako sa'yo. Thank you po. Alam niyo, ang dami ko lang na-realize talaga. At thank ang God. gaan lang na nakita ko, ito pala yung purpose. Actually, di ba, parang feel ko nga dapat talaga hindi ako. Nahiya lang talaga ako. Sabi ko nga, cancel ko muna to. Parang ilang beses ako nag-isip na ka-cancel ko, but parang gusto ko muna tumambay sa kumbento. Para lang May mag-release purpose. ng mga something. Pero natutuwa ako kasi parang habang nakikinig ako sa inyo, parang kung gaano ka-pure yung puso nyo sa pagtulong, sa bukas. Kaya parang sinasabi ko kanina, ingat lang kayo, ganyan. Parang nilalaman ako ng negative sa pagtulong kasi nga sinasarado ko na yung pinto ko for helping people. Pero dapat pala hindi. Kasi parang hindi ko kayang i-keep yun eh. Parang ano ko na siya, will ko na siya na tumulong ka lang, okay lang yan. Yung parang ganon. So kasi pinipitik na ako eh. Yung 'di ba, ng sakit, yung pain na parang pag napunta ka sa maling tao, ang sakit. May ganun po ba kayo experience? Meron. Hindi nawawala yun eh. Pero basta mag-focus ka lang kung ano talaga ang goal mo. Don't let them get you down. May expect mo yun. Just keep on. Tsaka alam mo, nandiyan ang Lord, tutulungan ka niya. True. Oo, Talaga sa yeah. kanya ka lang talaga lalapit. Oo, talagang ang grasya niya sa atin ay sobra-sobra. Totoo. Actually, ako ang nakakuha ng ano ngayon, ng mga dapat matutunan. So, kung may nakuha kayo mula sa pag-iyak ko, okay lang yon. At maraming salamat pa rin sa mga star kada natin sa EuroTV, sa Star Pop, sa Star Pop team, kay Boss Dan, kanila Direk Frenchie, kay Direk Sam, kay Kuya Ron, sa lahat ng staff ng EuroTV, kanila Ma'am Vanessa, sobrang thank you. And of course, sa lahat ng mga star kada natin dyan na patuloy na sumusuporta, maraming salamat po sa always nyong pagsuporta, sa walang sawa. Maraming salamat. Papalapit na po ang ating season 2. Di ba? February na ang bilis at saka sa upcoming February 14, don't forget, di ba, na hindi para lang sa mga taong may jowa ang Valentine's. At i-welcome muna natin si
Miss Cha. Miss Cha, kami here. Ito, si Miss Cha. Gusto ko ipakilala sa inyo. Ito, si Miss Cha ay isa sa mga performer din for February 16. Kaya, gusto mo ba silang i-promote, Miss Cha? Yes, by the way, good afternoon, everybody. And we are all inviting you to support our benefit concert named once again, A Heartbeat. You know, I hope you extend your generosity to this concert, and we would be grateful and happy to see you all there. Kasama po ako with my co-family, Miss Rosalie, Miss Stella. Thank you so much again. And I hope Feb 16, save the date. Okay? Save the date. Thank you po, grabe. Itong mga taong to, sobra. Nung nakilala ko kayo, parang feel ko, hindi, may kakampi ako. Oo, di ba? May kakampi tayo sa mga totoong mga bukas ang puso sa pagtulong. Kaya thank you so much. Ang dami kong realization. Until na pumapatak talaga lo. Ayaw uminto. Kaya ayaw ko talaga magbitaw. Kaya maraming salamat sa lahat ng ating mga Star Kada dyan. Marami kami nga sa ating Sargis. Ako ang maraming natutunan. Ang nakalagay kasi dito, marami kami natutunan sa inyo. Ako ang maraming natutunan. And hopefully, ang mga Star Kada natin nakakuha dyan. Kaya thank you so much sa lahat ng nakisaya sa amin ngayong araw. At para naman sa ating mga Stargirls na nag-aantay for your light, antayin lamang nyo ang page namin na mag-message sa inyo at kung paano maging isang Stargirls. Mga ka-power at Star viewers, isang oras na naman na puno ng aral, tawanan at iyakan ang pinagsamahan natin ngayong araw. Kaya naman, panibagong araw na naman ang ating haharapin. Samahan niyo ako ulit next Thursday dito lang sa pinakaabang-abang na talk show ng EuroTV kung saan pangarap ang puhunan sa talentang pangkalawakan, lakas ng lawabang panlaban, tsak, magniningning magpakailaman. Dito lang sa Star Pop. See you next week dito lang po sa EuroTV at dahil sa EuroTV, sikat ka!